Ayon sa mga eyewitness account, marami sumunay pagpapakita ng mga tinatawag na multo, engkanto at ligaw na kaluluwa ay naidokumento sa pamagitan ng mga litrato at video. Muli po naming nilikom ang ilan sa mga video at larawang nababalot daw ng kababalaghan upang siyasatin kung totoo nga ba, peke o kaya'y katang-isip lamang ang mga ito. Dating computer shop sa Novaliches, Quezon City, ang bahay ni Tony Eric De Leon. Ang gulang, malakas at dinudumog daw noon ang business niyang iyon. Kaya't naisipan raw niyang i-monitor ang mga taong naglalabas-masok dito. August 15, 2008, last year, mga magna-9. Nag-set up kasi kami ng surveillance camera, mas maaga pa ron, siguro mga July. Kasi yung reason yon, kasi computer shop nga, medyo yung ibang bata abusado. Gamit ang gamit ng phone, walang paalam. Tsaka lagi ako nawawala ng Yossi. Ngunit sa halip na mga customer ang makunan, ibang mga imahe daw ang rumihistro noon sa kanyang CCTV camera. May nakunan nga na dumaan na dalawang bagay o kung ano man matawag doon na may kasamang liwanag. Nang ipakita na niya sa amin ang video, napansin namin ang tila ba dalawang bola ng liwanag na lumampas sa lente ng camera. Sa isang bersyon ng video na personal niyang inedit, ipinakita sa amin ni Eric ang iba pang mga imahe na lumabas sa CCTV video. Yung sa kasunod ng ilaw, para talagang may parang plasma na tao o kung ano mang ano yun na kasunod ng ilaw. Dahil nahihiwagaan nga si Eric, ay pinakita raw niya sa kanyang mga kaibigan ang mga imaheng na-capture ng kanyang CCTV camera. Dito na, naglutangan ang iba't ibang espekulasyon. Yung mga magulang ko raw yun. Ang unang-una nilang punto, kasi itong kwartong to, yung pinasukan doon sa video, kwarto nila, tas dalawa. Hindi man itinanggi ni Eric na inedit nga niya ang bersyon ng video na ipinost niya sa YouTube na nais niyang ipapanood sa iba. Lumabas sa video, hindi ko kaya yung gano'n na... Kaya ko magpatong ng title, XXX yung lalabas yung gano'n na title. Pero yung moving object, parang hindi ko talaga kayang gumawa parang gano'n. Hindi ako professional na... Tsaka wala kaming equipment. Pag tinignan mo maigi, it seems na parang may silhouette na hawak-hawak yung bolang apoy na parang ginagamit niya na flashlight, parang to lead somewhere. Parang wina-warning na merong maaring mangyari or may nangyayaring kalokohan. Samantalang ang video namang ito, nakuha sa isang computer shop. Mukha kasi siya naglalakad lang eh. Tapos kini out. Sabihin, para may matira lang ibang detalye. Pwedeng dalawa eh. Pwedeng dalawang block. Kasi siya may-ari, di ba? Pwede siya mag-shoot ng ano eh, walang tao. Kung nasan yung camera, pwedeng nandun yung source of light niya. Kapag may nakahawak, kunwari, flashlight or something. Kasi nag-interact siya sa surroundings niya. Hindi siya floating. Kung ganyan na. Isa sa pinaka-simple yung kapag pwede gawin is ilagay ng ilaw, papatong lang sa ibabaw. Tapos pagagalawin yung ilaw. So, parehas siya. Isang tao lang. Ngayon ulit. Tingnan mo ha. Pagdaan nito, meron din siya reflection. Same na same din siya. Git pa ng video expert, tanging ang mga source o pinanggagalingan daw ng mga video ang nakakaalam ng pagiging original nito o hindi. Bagay na silang ayunan naman ng photo expert. Anya, higit raw na mas madaling
manipulahin ang litrato kumpara sa video. Marami naman pwedeng gamitin na programs to actually yung ginagawa nila sa mga Friendster nila, di ba? Sa mga Facebook nila. At upang matukoy daw kung original ang mga ito o hindi, Pagka may lumutang dyan na iba ang kulay, medyo mapula, medyo alanganin yung size ng mukha, definitely, tingnan yan, in-insert yan. sa mga naglalabas ng video at litrato na kinakitaan ng mga hininalang kababalaghan, hindi man magtugma ang ating mga paniniwala sa parehong aspeto ng paranormal at teknikal. Ang mahalaga pa rin ngayong panahon ng undas ay ang pagunitan natin sa mga namayapang kapamilya at kaibigan.